Bigla ko lang naalala yung kwento ko sa inyo nung nagbabarko pa ako. Yun yung isa sa worst ship na nasakyan ko. Kasi kaya ko siya natawag na worst ship. Anda na nakasakay na ako sa mahirap din, hindi naman ako mareklamo sa trabaho. Kunyari pag trabahuhin mo ako diyan, kung palpak ako, sabihin mo lang na palpak ako kung ano ang kailangan kong gawin dahil gagawin ko. Kung kailangan kong bilisan, kasi medyo privilege. Kumbaga, ipinanganak tayong medyo privilege kumpara doon sa mga kasama natin sa barko. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit parang sinasabi nila tuloy na ang seaman pang mahirap lang daw. Yun ang sinasabi nila. Kaya parang galit sila, parang ganon. Hindi naman, yung term lang naman yun, biruan lang naman yun. Ngayon, may isa akong katrabaho na nung una okay lang, hanggang sa naging bully na ang dating niya, kasi parang lagi niya akong binibiro ng bading daw ako. Siguro dahil nga sa pagsasalita ko, kung paano ko hawakan yung kutsara. Hanggang sa dumating sa point na nakakairita na siya, kasi normal naman lang din sa barko yung mga ganong biruan. Pero kumbaga, nakakaramdam rin naman yung mga ibang kasamahan mo pag medyo offended ka na, tumitigil na. Pero itong taong to, wala talagang tigil. Kumbaga, katulad yan, kunyari biniro ka na bading, tapos talagang mangangalabit pa siya ng ibang crew. Awkward na yung feeling ng iba, yung situation. Ulitin niya na para bagang nakakatawa pa rin yung joke niya kahit nakakabwisit na. Yung hindi siya makaramdam nung room kung ano na yung environment ng isang room dahil sa kagagawan niya. Hanggang sa dumating yung panahon na every tapos ang nakakainis mo doon, everyday kasama ko pa yun. Tapos parang mga halik, tapos sasabihin, ay huwag ka nga ganyan. Tapos sabihin, gusto mo naman. Parang dumating sa point na ang bigat na alam mo yung parang pagod ka na nga sa trabaho, tapos puyat pa. Kaya ako napuyat kasi may anxiety na ako, hindi na ako makatulog dahil yung nararamdaman ko galit na lang. Gusto ko nang putay nung gusto ko na siyang putayin doon sa moment na yon, kasi sabi ko sa barko na yon, kasi sa isip ko hindi ako hindi pumasok sa isip ko yan. Kung ako patayin din kita, yun ang nasa isip ko ron. Ang dami ko nang naiisip kung sa utak ko noon kung anong way, kung paano ko gagawin yung ganong bagay sa kanya. Ganon lang katindi ang galit ko sa kanya. Imagine mo, 5 AM na, hindi pa ako tulog dahil sa sobrang buwisit ko. Sinusuntok ko na, minumura ko na yung unan. Paulit-ulit, bad experience yun. Yung kumbaga yung trabaho, walang problema, pero pag siya ang kasama mo, nasa paligid siya, feeling niya siya yung magaling, nakakabwisit. Ang lagi pang bida-bida sa kwentuhan, abogado daw ang kapatid niya. Tapos lagi daw silang may dalang mahaba, ibig sabihin baril. Hindi daw makaporma kasi may dala silang mahaba. Mga ganon, tapos basta naninigaw siya, akala mo hanggang sa dumating yung panahon na marami pa akong bad experience sa kanya, kasi siya lang naman yung pampabigat kasama. Kung hindi siya kasama, ang saya ng mga crew. Kasi isang one time hindi na ako nakapagpigil, kasi ako na sa bodega. Kung alam niyo yung bodega ng barko, malaki yon, malaki. 3 PM na,
Pag 3 PM na, kailangan na magmerienda. Aba, ang demonyo. I-box out ba naman ako? Eh, laki-laki niyan tao. Malaki pa sa 5'5" lang ang height ko. Tapos siya, malaki siya. Siguro hanggang chin lang ako. Basta matangkad siya ng ilang inches. Diba tinatrato ka nang parang bakla ka daw, ganon. Yung, kumbaga nakakaasar dahil paulit-ulit na. Ngayon, bigla niya akong binox out. Yung box out niya, malakas. Eh, diba nga sabi ko kanina, yung bodega, lahat kami naglilinis doon, nandun pa siya sa room na yon. Ang bigat na talaga para sa akin, ang bigat na nung bodega na yon, kasi ayaw ko nga siyang kasamang katrabaho. Pangit niyang kasamang katrabaho, talaga toxic. Ngayon, pagka box out niya, bigla niyang sinabi na, wag, kayo na lang ang magmerienda, dito na lang kaming dalawa ni Ralph daw. Sabi niya ganon. Parang hindi, hinaharangan niya talaga ako ng hinaharangan. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil, sinigawan ko siya. Talagang hindi na ako natakot. Sabi ko, kung gugulpihin ako nito, edi gulpihin na lang nila ako. Gulpihin niya pala. Sinigawan ko siya, yung face to face na sigaw, yung sa mukha ko talaga niya siya sinigawan. May mga nakakita na ibang tao, yung mga kasamaan ko sa trabaho, sinigaw-sigawan ko. Hindi siya nakaporma. Akala ko susuntukin din ako. Kung susuntukin ako, wala magagawa. Ready na rin ako umuwi nun kasi nga toxic naman siya. Hindi na ako nakapagpigil. Ilang buwan kong tiniis yung galit na yun na nailabas ko rin sa kanya sa wakas. Ganda ba yung footage ko? Nailabas ko rin yung sama ng loob ko sa kanya. Nung nailabas ko na yung sama ng loob ko sa kanya, hanggang bigla niya akong pinabayaan na parang, sige na, kung gusto mo magmerienda ka. Sa merienda, doon sa crew mess, nakatahimik lang kaming lahat. Pero yung bibig ko nanginginig talaga, as in nanginginig talaga, yung nanginginig sa galit, yung hindi ko mapigilan, yung para akong na-stroke yung bibig ko sa galit, na ngiwi na yung bibig ko dahil di ko siya pag binabalik ko sa normal, nanginginig siya, tapos magiging ngiwi siya ulit. Ganon yung nararamdaman ko nung na yon, hanggang sa natapos agad yun. 3:30, 5 PM tahimik, hanggang 5 PM tahimik lang kami natapos. Tapos yung nagkita-kita na ulit ng crew, yung bigla siyang nagsalita na ulitin ko pa daw yung ganong gawit, paduduguin daw niya yung bibig ko. Aba, parang hindi na ako umimik nun kasi nailabas ko naman na yung galit ko. Kumbaga, na-reset ako noon, parang okay na uli ako, parang kaya ko na ulit tanggapin yung mga sasabihin niya kasi na-reset ako. Pero yung sinabi niya yun, paduduguin daw niya yung bibig ko sa harap ng marami, hindi na ako umimik. Parang wala na, takot na uli ako, yung parang hindi na uli ako makatingin. Nung may isang lumapit sa akin na AB rin kasi ako noon, kasi matanda na rin na AB. Sabi niya, kanina nung kayong dalawa lang, hindi niya masabi yung ganon daw na paduduguin ng bibig ko. Nung marami ng tao, doon siya nagsalita, parang pabida-bida daw talaga. Tapos yung isang AB na matanda na matagal niya lang kasama, sabi niya, ibig sabihin daw talaga ang may problema yung taong yon, kasi sabi niya hindi ako nagbubuhat ng bangko ang sabi niya, ang bait-bait ko daw, saka malambing sa kanila, tapos nagalit ako ng ganon. Ibig sabihin may problema yung taong yon dahil umabot sa sukdulan yung galit ko sa kanya. Kasi bago ako sumampa sa barkong yon, may nangyari na pala yon. Nagbasag yun ang bote.
tapos sasaksakin si second mate. Kaso itong second mate hindi makapagsumbong sa kapitan kasi bawal nga uminom habang on duty. Kumbaga may kasalanan rin naman tong si second mate kaya hindi siya makapagsumbong. Ngayon nung umuwi sila, dalawa kasi sila eh. Ang isa pa nakakadagdag buwisit sa barko na yon, yung chief cook, hayop na sorry, nagmumura na naman ako. Yung hayop na chief cook na yon, halos tipid rin kami sa pagkain. Tangina niya. Yung as in pagtitipid niya ng pagkain, parang pwede kong takalin. Alam mo yung parang nagulat ako, na-shock ako sa takal ng pagkain niya. As in kulang talagang, hindi naman sa pagmamatakaw, pero pwede kong presyohan yung niya ng talo pa ng karinderya sa kalaw yung serving niya. Ang konti talaga ng serving niya, takal-takal lang. Ganun siya. Tapos dumating kami ng Panama. Tapos nag-Amerika kami, nag-provision kami. Ay, galing kaming China, nag-provision kami sa China. Pag-provision namin ng China, nagbiyahe kami ng South America. Yun ay Colombia. Colombia lang alala ko. Tapos dalawang Amerika, Alabama at New Orleans. Ang sabi niya, nag-provision kami sa US. Sabi ko, yes, makakatikim naman ng iba. May Nutella, merong corn beef na galing US kasi puro China kami, nakakasawa rin lasa. Nutella, spam, kasi wala man spam na nagtataka kami, ang biyahe namin from US, so pabalik kami ng China. Ang pinagtataka ko, bakit wala pa rin sineserve sa amin na galing US, puro China. Puro China lang. Parang gusto naman namin, iba naman. Kumbaga parang iba naman. Hindi naman yun masisira. Tapos pagdating ng China, umuwi ngayon sila, ang dami. Sabi ko meron silang may tinatawag na cartonites. Yung cartonites para siyang karton na pininturahan kasi ang pintura ng barko matigas. Yung pininturahan yung karton para tumigas. Tapos sabi ko ang liit lang nung sabi ko ang gaan naman itong iuwi ninyo. Yung chip cook saka yung AB na toxic. Ang gaan. Pero pagbuhat namin ng maleta, sobrang bigat ang prutang ina. Parang talagang talagang hindi kaya. Sabi ko, ba't ang laman ito? Grabe naman ito. Pero syempre hindi ko alam na may balak palang kakaiba tong taong to. Kasi pagdating ng Hong Kong, pagdating sa scanner, parang tumunog daw. Kwento na lang to ng isang crew na ka-close namin. Pag tunog, sabi niya, Noy, nag-text, naka-receive kami ng text, sabi niya, Noy, kaya pala wala kayong provision na galing Amerika. Inuwi nung dalawa ni AB at ni Chip ko. Ay, sabi ko, nakakahiya, laki-laki ng sweldo ninyo. Kayo, yung cartonites yung laman damit. Tapos yung maleta, malaki ang maleta nila. Yung maleta daw, punong-puno ng provision, yung mga dilata, saka yung mga Nutella. Sabi ko, paghahatian daw ng AB ng tao sa kanil chip cook. Sabi ko, kaya pala tandem pala sa sama ng ugali yung dalawang yan. Kaya sabi ko, tapos balak pang i-promote na i-promote na moson. Sabi ko, tangina sa ugaling yan, nakakabuisit yan, mamamatay yan. Ayun lang, mag-share lang naman ako. Madilim na rin naman yung video, kaya siguro stop ko na lang muna ito dito,
Sana may magandang footage pa mamaya.